4:52 na po sa buong Pilipinas. Hoy! November 28, special day today. Sa ating lahat, siyempre. Yan, happy 33rd 33 years, yan. diba, in public service kay Kuya Daniel Razon. Kaya naman sa umaga niya aming pagbati. Araw na po ng Lunes, 28 po ng Nobyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte may ginagawa ng hakbang upang aksyonan ang banta ng teroristang Maute Group ayon kay Presidential Peace Advisor Jess Dureza. Final at validated narco list isusumite ni Pangulong Duterte sa National Security Council bago matapos ang Nobyembre. Ilang may-ari at pagawaan na tindahan ng paputok sa Bulacan, pabor sa work stoppage order. Ngunit inspeksyon sa firecracker establishment sa Bukawi, hiniling na tapusin agad ng DOLE. Pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan ngayong holiday season, pinaghahandaan na ng Manila International Airport Authority. Mahigit pisong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad ngayong linggo. At AFP Cavaliers, Judiciary Magis at PNP Responders pasok na sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Bago po ang detalye ng ating mga balita, balikan po muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas sa mga araw sa ating Weekend News Rewind. Nais ng kampo ni dating Senator Bongbong Marcos na makita ang nilalaman ng mga hindi nagamit na SD cards nitong nakalipas na May 2016 elections. Sa kanilang manifestation sa Korte Suprema na tumatayong Presidential Electoral Tribunal, hiniling ng abogado ni Marcos na si Attorney George Erwin Garcia sa COMELEC na bigyan sila ng kopya ng resulta ng decryption ng SD cards. Ito'y matapos matuklasan na may laman ang karamihan sa SD cards ng mahigit 1,000 nakareserbang vote counting machines ng COMELEC. Sinusuportahan nito ang posisyon ng kampo ni Marcos na hindi sapat ang physical examination upang patunayan na hindi nagamit ang mga nasabing makina sa nakaraang halalan. Ginawa ng COMELEC ang stripping ng reserbang VCM sa paniniwalang hindi ito sakop ng precautionary protective order na inilabas ng Presidential Electoral Tribunal nitong Hulyo. Samantala, nakahanda si Senator Laila De Lima na humarap sa investigasyon ng Ombudsman kaugnay sa mga alegasyon ng pagkakasangkot niya sa illegal drug trade. Sa inilabas na pahayag ng senadora, tiwala siya sa magiging investigasyon nito dahil ang Ombudsman ang isa sa mga pinagtitiwalaan at respetadong sangay ng pamahalaan. Sa pamamagitan din nito ay malilinis niya ang kaniyang pangalan sa mga isyong ipinupukol sa kaniya. Magugunit ang inihayag ng mga high-profile inmates sa Nubilibid Prison at ni self-confessed drug dealer Kerwin Espinosa na nagbibigay sila ng drug money kay De Lima na noon ay kalihim pa ng Department of Justice. Balita naman sa labas ng bansa, pumanaw na si dating Cuban leader Fidel Castro sa edad na 90 sa Havana. Ayon sa kanyang kapatid na si President Raul Castro, binawian ng buhay ang revolutionary icon noong Biyernes ng gabi, araw sa Cuba. Si Fidel Castro ang tinaguriang Lion of the 20th century. Siya ay naging Prime Minister ng Republic of Cuba taong 1959 hanggang 1976 at Pangulo ng bansa noong 1976 hanggang 2008. Taong 2006 nang magkaroon siya ng serious health condition kung kaya inilipat ang kanyang mga responsibilidad sa kapatid na noon ay kanyang vice-presidente. Isa ang naitalang nasawi sa 6.7 magnitude earthquake na tumama sa southern Xinjiang sa China noong Biyernes. Ang biktima ay namatay sa pagguho ng bahay nang mangyari ang lindol. Niyanig nito ang Kyzyl Kyrgyz Autonomous Prefecture na boundary ng Kyrgyzstan at Tajikistan. Naramdaman din ito sa kalapit na Kashgar Prefecture na may layong 169 kilometers mula sa epicenter. Samantala hanggang sa ngayon ay may nararamdaman pa ring aftershock sa lugar. Ipinahayag ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza na batid ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hamong kinakaharap kaugnay ng teroristang grupong Maute, kaya naman gumagawa na ito ng mga hakbang upang hindi na makapaghasik ang mga ito ng karahasan. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel.
Hindi na dinetalya ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza kung anong agresibong hakbang na gagawin ng pamahalaan upang tugunan ang suliranin kaugnay ng Maote Group. Subalit ayon sa kalihim, batid ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga hamong kinakaharap ng pamahalaan laban sa teroristang grupong Maote na kumubkob sa isang bahagi ng munisipyo ng Butig sa Lanao del Sur. Sabado nang simula ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang opensiba laban sa Maote Group. Batay sa huling ulat ng AFP, 11 miyembro ng teroristang grupo ang napaslang sa engkwentro, samantalang 5 naman ang sugatan. Sa hanay ng pamahalaan, 2 sundalo ang bahagyang nasugatan. Dagdag naman ni Secretary Dureza, tumutulong ngayon ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Government Security Forces sa pagkontrol ng sitwasyon sa lugar at uma-assist rin maging sa mga residenteng lumilikas dahil sa nangyayaring standoff. Kamakailan sinabi ni Pangulong Duterte na iniiwasan ng pamahalaang mahaluan ng Pilipinas ng pinakakilabot na teroristang grupo sa buong mundo ngayon, ang Islamic State. We try to avoid the contamination of ISIS. What we are afraid of is if the ISIS are pushed out and they lose a land mass, kailangan ka magluto, magliligo. They will try to come to Indonesia, Malaysia, the Philippines, because they have declared the caliphate, the kingdom of the caliphate dito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagsagawa ng Peace Forum ang NDFP at Government Peace Panel sa Baguio City upang ipaunawa sa mga kabataan ang kanilang magiging bahagi sa usapang pangkapayapaan. Narito ang halaw na balita ni Mirasol Abugadil. Does this foreign policy pertain to a total separation of the Philippines from the U.S.? Ilan lamang ito sa mga katanungan ng mga estudyantita ni Government Peace Panel Chairman and Labor Secretary Silvestre Bello III sa Baguio City. Sa isinagawang Peace Forum sa lungsod, ipinaliwanag ni GPH Peace Negotiator Bello ang kahalagahan ng political consciousness sa mga kabataan. Partikular na ang pagsusulong sa usapang pangkapayapaan at kung papaano sila magiging parte nito. Samantala, kaugnay naman ang isyu ng pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani kung saan maraming kabataan ang kabilang sa mga tumututol. Tiniyak ni Bello na wala itong gaanong epekto sa peace process na isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa nito, higit na mahalaga ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at CPP, NPA, and DFP kaysa talakayin ang Marcos burial. We are now going to the third round of the talks, and hopefully during this round we will be able to come up with consensus on the substantive issue on socio-economic reforms, so that by the end of by the middle of 2017 we can draft a final peace agreement, hopefully ready for signing of the parties. Naniniwala rin ang National Democratic Front of the Philippines na malaking kabutihan ang magagawa sa sambayan ng Pilipino sa oras na malagdaan na ng magkabilang panig ang final peace agreement. Pag nakamit yung just peace, magkaroon ng land reform, genuine land reform, 75% ng population, yung mga peasants and farmers and fishermen, ay makakakamit ng kanilang basic aspiration at makakontribute sa pagpalakas ng bansa, tutulong sa national industrialization, at tutulong din doon yung mga national minorities. Samantala, muli namang tiniyak ni Secretary Bello na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang mapalaya na sa lalong madaling panahon ang mahigit 50 political prisoner na matatanda na at yaong may mga karamdaman. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Mapayapa ang naging kabuuan ng 2016 bar examinations na nagtapos kahapon. Ayon kay Supreme Court Justice Presbitero Velasco Jr., ang chairman ng Bar Examinations Committee, walang naging aberya sa loob ng 4 na linggong pagsusulit na nagsimula noong November 6.
Ayon naman sa pamunuan ng Manila Police District, wala silang naitalang untoward incident sa kabuuan ng pagsusulit. Nasa 500 police personnel mula sa iba't ibang istasyon sa Maynila ang idineploy sa paligid ng University of Santo Tomas kung saan isinagawa ang bar exams upang magpanatili ng kapayapaan sa lugar. Nasa 6,800 at 31 law graduates ang pinayagang makakuha ng pagsusulit, ngunit wala pang impormasyon kung ang lahat ng mga ito ay nagawang makumpleto ang bar exam. Sa iba pang balita, nakipag-ugnayan na ang Manila International Airport Authority sa Transportation Department kaugnay ng pagbubukas ng ilang ruta patungo sa NAIA para sa inaasahang bulto ng mga pasaherong magbiyahe ngayong holiday season. Narito ang hataw na balita ni Leslie Lomboen. Pinaghahandaan na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong magbabakasyon ngayong holiday season. Sa pagtaya ng ahensya, tumataas ng halos 20% ang bilang ng mga pasahero sa NAIA tuwing Disyembre at Enero. Noong December 2015, umabot sa 600,000 overseas Filipino workers at mga balikbayan ang umuwi sa bansa mula sa Amerika, Europa at ilang bahagi ng Asya. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Department of Transportation hinggil sa pagsasaayos ng trapiko sa paligid ng NAIA. Kabilang sa mga ikinokonsidera ng MIAA ang pagbubukas ng Villamor Air Base upang magamit bilang alternatibong ruta ng mga motoristang papunta ng airport. Meron din ho kaming pag-uusap ngayon sa Villamor, sa Commanding General, right? Na kung po pwede ho, padaanin ho tayo sa may Villamor area. Isa pong artery ho yan na tinitingnan namin. Tapos kami po ay nakipag-ugnayan din sa ating mga local barangay, yung mga barangay ho sa harapan ng Terminal 3 na kung pwede ho, mapadaan ho kami ron at para maibsan ho doon sa main Andrews Avenue yung traffic. Bukod sa planong pagbubukas ng ibang ruta, mahigpit ring ipatutupad sa mga arrival at departure area ang 2-minute waiting time sa mga sasakyan. Umaasa ang MIAA na bago pa man matapos ang taon ay mabubuksan na sa mga motorista ang NAIA Expressway Phase 2B na magsisilbing karagdagang daanan para naman sa patungo ng Terminal 3. Leslie Lomboen, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang big-time oil price hike ang posibleng ipatupad ng ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Ayon sa oil industry players, 1 peso and 40 centavos hanggang 1.60 and 60 centavos kada litro ang posibleng itaas sa presyo ng gasolina. 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos naman sa diesel at piso at 30 sentimos naman hanggang piso at 40 sentimos sa kerosene. Ang oil price hike ay bunga pa rin ng paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Isang hinihinalang tulak ng droga at kasama sa drug watch list ng Barangay Payatas B ang pinagbabaril ng mga nakamotorsiklo ng sospek kagabi. Payato na balita si Reynante Ponte live. Magandang umaga, Reynante. Yes, June, isa na ng mga biktima at suspected drug pusher ang pinagbabaril ng mga vigilante sakay ng motorsiklo sa Barangay Payatas B, Lupang Pangako sa Quezon City kagabi. Natagpuan ang bangkay ng lalaki malapit sa tapat ng kanilang bahay sa Phase 3 Block 7 Extension na kinilala na si Jorald Campo, 31 anyos at walang trabaho. Ayon sa inisyal na ulat ng mga otoridad, batay sa salaysay ng ilang nakasaksi sa pangyayari, 6 na lalaking nakamas at nakahelmet ang bumaril sa biktima. Nagtamo ito June ng 5 tama ng bala sa kanyang katawan na 9mm na baril. Habang naglalakad nga ito pauwi sa kanilang bahay nang sinundan ng mga sospek ang biktima at saka pinagbabaril. Tumakbo at sinubukan pang tumakas na ito, ngunit inabutin pa rin ito ng mga salarin. Nagdadalamhati naman ang ina ni Jorald sa sinapit ito dahil ito na lamang ang nakakasama niya sa kanilang bahay. Anya June, matagal niya nang pinagsasabihan ang kanyang anak
na tumigil na sa pagdodroga dahil nahuli niya madalas na gumagamit ito sa kanilang bahay. Nabatid nga June na kasama sa drug watch list ng Barangay Payatas ang biktima dahil gumagamit at tulak ito sa kanilang lugar. Balik sa June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si William Fio. Hey Will, good morning. Good morning. Thank you, Angela. Here are the news from different parts of the globe. A United States supertanker firefighting aircraft arrived in Israel on Saturday to assist in the effort of extinguishing wildfires. 7400 supertanker is considered the most advanced firefighting aircraft in the world. While many hotspots have been contained, new fires spread throughout north and central Israel and parts of the occupied West Bank for a fifth straight day. Some of the blazes appeared to have been set intentionally, something Prime Minister Benjamin Netanyahu called arson terrorism. More than 10 suspected Palestinian arsonists have been arrested in relation to the said incident. Meanwhile, Hurricane Otto killed at least 9 and destroyed more than 5,000 homes in Costa Rica on Thursday. Otto is the strongest storm that ever hit the country. Rescue and relief operations have been carried out in affected towns and countries. Local governments are expected to provide subsidies to farmers and businessmen that suffered losses from the hurricane. Those whose houses were destroyed will also be given cash assistance for rebuilding. Meanwhile, in other news, 1.5 million people rallied in central Seoul on Saturday for a fifth week of protests against South Korean President Park Geun-hye. This has been the largest protest yet demanding Park's resignation since news of her political scandal came to light earlier this year. It surpassed the June 1987 rally in which about 1 million people protested against the military dictatorship at the time. Park's presidency has been rocked by allegations that a longtime confidant, Choi Soon-sil, used her ties to the leader to meddle in state affairs and wield improper influence. Prosecutors investigating the case seek to question Park about her role in the scandal. Park, whose 5-year term ends in February 2018, has apologized over the affair but is resisting calls for her resignation. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Angela. Thank you, Will. Alright, Good morning. Pwede na po ang ating mga kasama sa Radyo La Verdad 1350. Sina Attorney G o sila Attorney G, Bet at Jocas. Good morning. Good morning, good morning. Angela. Angel. Yes, good morning. Morning to the angel. Happy birthday. Happy birthday. Happy Sabbath day Happy kay birthday, Kuya. Kuya. Nagulat naman ako. Hindi, kahit Inaawag Kuya. mo naman happy birthday. kaagad. Oo, happy Sabbath day. Magpapakain si Kuya ngayong araw. Happy Wow. birthday. Punta Maraming kayo, mga balloons. Bitayin eh. Oo. Ayun. So, kamusta naman ang inyong Sabado at Linggo? How was your weekend? Ay, naku, Yes. napakaganda. Ay, ano ko, nung work, ay, kayo, ano muna, congratulations kay Rina. Yes. Siyempre naman. At tayo din nakikasama sa pagdadasal sa mga kumuha ng balik sa amin. Oo nga. Natapos na kahapon, 7,000 yung Attorney kumuha G, kahapon. ano yung issue na nagkaroon daw ng leak nung nakaraang linggo? Yung problema kasi sa third social part. media ngayon pagka medyo hindi na kontento doon sa exam, sa pagsagot sa exam, o sa palagay nila baka bumagsak sila sa subject ngayon, ilalagay sa social media na merong leakage. So, Ibig sabihin, Oo. pananabotahe, no? And it's always Kung possible, ganyan, of course. pwede naman imbestigahan para pero so far nagkaroon ng investigation, Angel, yung yung Supreme Court, yung committee, at napatunayan nila wala ito hoax Wala yun. naman talaga. Ibig sabihin, Wala nang magawa. madali nilang malaman kasi di ba lahat ng mga examiners pinapasubmit yan ng mga tanong na posible nilang itatanong. Kung ikumpara mo doon sa mga kumalat, kunyari umikot na mga lumalabas na leak, makita mo naman kaagad kung totoo o hindi, di ba, by comparing it. Isipin mo naman, Attorney G. dalawang subject din yung Kuya Jun. Attorney G, yung panahon mo po ba ay
mas mahaba yung pagda-take niyan sa isang araw na to, isang linggo na to, mas mahaba ba yan? Depende, Kuya Jun hindi naman pare-parehas bawat taon. Depende sa nagbibigay na exam, minsan depende rin doon sa chairman na justice ng Supreme Court. Pero yung oras na binibigay, Kuya Jun, pare-parehas yun. Pare-parehas yun. Sa 4 na linggo yun na examination, at talaga namang, talagang doon sa 4 na linggo na yun, wala ka halos buhay. Hindi mag-review na mag-review. Magbasa na magbasa. Wala kang pamilya. Talagang mahirap daw talaga ngayon. Nagsunog ng kilay talaga. Talagang practically at technically at talagang makikita mo wala nang kilay. Literally tsaka figuratively. Yes! Pero saludo tayo dun sa mga kahit na bumagsak, tuloy pa rin sila. Siyempre. Take and take pa rin. Hindi. Marami ang mga Jun, marami ang mga naging prominente ng mga tao na when they first took the bar, they flunked it. Perfect example is the late Claro M. Recto. Yes. Basta dapat tatandaan natin, hindi naman sa dami ng pagbagsak mo yan, kundi sa dami ng pagbangon mo sa bawat pagbagsak. Diyan nasusubukan ng isang tao. Legally yours, attorney. Teka muna, i-share ko lang yung Sabado din. Kasi kinukwento ko sa'yo kanina. Nag-host kami ng event ng mga doctors nila, Doc Joseph, sa Shangri-La. Tapos, patapos na sana yung event. Tapos, guess who crashed the party? Sino? Si President Duterte. O, diba? Almost 1 hour siya nag-speech doon. Unexpected yun. So, muli, happy birthday kay Kuya Daniel Happy birthday Razon. once again, Happy Sabbath Day, Kuya. Narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Final at validated narco list isusumite ni Pangulong Duterte sa National Security Council bago matapos ang Nobyembre. Pangulong Duterte, handa na umanong makipag-usap sa bandidong Abu Sayyaf Group. Ilang may-ari ng pagawaan at tindahan ng paputok sa Bulacan pabor sa work stoppage order. Ngunit inspeksyon sa firecrackers establishment sa Bukawi, hiniling na tapusin agad ng DOLE. At Cancer Coalition Philippines inulunsad upang tumutok sa pangailangan ng cancer patients sa bansa. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa dyan, Kuya June at Angel. Maraming salamat, Atty. G. At yan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Lunes, 28 ng Nobyembre, 2016. Si Angela and of course, si Kuya para sa ating Hataw Balita. Magandang umaga sa inyo dyan sa Mandaluyong. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong pakikisa kay Doc Janice, Doc Joseph, Doc Sara, and of course si Ate Monica. Salamat sa inyo dyan sa mga nasa Mandaluyong. And of course yung ating mga doktor na kaibigan, yung lahat ng mga katuwang sa public service, sila Doc Nap Borge na laging araw-araw naman yan. At nagpapasalamat po tayo sa pagpapatuloy nitong ganitong ating public service na ginagawa. And just like yung sinasabi kanina ni Beth, hindi naman ito hindi naman dahil birthday today mo lang. At ako naman po ay lubos na nagpapasalamat din sa ating mga kasambahay, sa lahat ng mga miyembro ng UNTV family, sa lahat po ng ating mga kasama sa Church of God International, sa pangunguna ni Brother Eli Soriano, sa lahat ng mga suporta na ginagawa po ninyo sa ating mga public services at yung ating pagpapatuloy na makaabot sa ating mga kapwa-tao na madamayan sila doon sa kanilang mga kalagayan sa buhay. And incidentally, ay isang project din po para sa rehabilitation ng mga surrenderies ang ating pong pinasimulan na at kung loloobin ng Panginoon dito sa ating ginagawa naman na indie film, itong isang araw lang movie ay part of the proceeds po niyan ay magagamit din para doon po sa rehabilitasyon
ng mga surrenderies po natin. Kanina, Kuya, nung hindi ka pa nakakadating, napakita natin yung mga iba pang mga natulungan from Cebu, yung mga batang nabigyan natin. Yung, Kuya, yung nagawa nyo ng mga public service, yung silid-aralan, tsaka yung library nila. Tapos kanina rin, pinakita rin yung caring for the elderly, yung isa sa mga paborito mong advokasya, Tita. Kuya, dahil dun sa binigyan sila ng entertainment doon sa ibang bansa pa yan, Kuya. Andito na, nang pinapanood ko kanina yun sa monitor, no? And I was like watching kung lahat ng mga inyong ini-initiate. Oo. Yan yung pinakaregalo namin sa iyo, Kuya. Salamat dahil alam niyo po, isang bagay na ating ibig na maipagpatuloy yan. At yun ang ating panawagan, di ba, sa lahat ng ating mga kababayan, yung mga panawagan natin na kung sa isang taon, meron tayong 365 days. Pinapanawagan nga natin doon sa mga abogado, sa mga doktor, sa iba't ibang pwedeng makapagbigay. Kahit isang araw lang nung 365 days, di ba? Ay maipagsilbi natin ng libre sa ating mga kababayan. Makapag-check up tayo sa ating klinika ng libre. Malaking bagay. Bigay tayo ng mga legal advice doon sa ating mga kapwa-tao nang wala silang babayaran. Yes. Napakalaking bagay na din. Nakita nyo yung magkano binabayaran sa consultation. Kuya, mga 400, 500. Sa ibang mga ospital nga, 800 pa. Sabihin mo, kahit na 300 na lang. Kung minsan yung 300 pesos, malaking bagay na Ilang po. kilong bigas na rin yan, Kuya. Yung iba, kaya ayaw nila magpa-check up na dahil sinasabi nga nila, isang buong araw na namin na pagkaingan. Yung mga kababayan nating mahirap, hindi makalapit sa mga abogado dahil isang buwan na nilang sweldo kung minsan yung consultation. Paglapit nila sa mga lawyers. So, malaking bagay po na makapagbigay tayo ng libreng serbisyo para doon sa ating mga kababayan. Salamat sa lahat ng pakikisa, sa lahat ng mga nakaalaala sa ating hong pagdiriwang ng ika-33 taong paglilingkod sa Panginoon at sa ating mga kapwa-tao. Ay nagpapasalamat po ako ng lubos una sa Panginoon at sa inyong lahat na mga karamay palagi sa paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Nawa, ay kumbaga ito'y maiwanan mo namin sa inyo. Kami man ho ay pagpahingahin sa mga hinaharap na panahon, merong isang bagay na maipagpatuloy yung paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Excuse me. At gaya na amin sinasabi, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Araw ho ngayon ng Lunes, 28 na sa buwan ng Nobyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Final at validated narco list isusumite ni Pangulong Duterte sa National Security Council bago matapos ang Nobyembre. Bahagi ng Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay nakatakdang buksan ngayong linggo. Pangulong Duterte handa na umanong makipag-usap sa bandidong Abu Sayyaf Group. Ilang may-ari ng pagawaan at tindahan ng paputok sa Bulacan, pabor sa work stoppage order, ngunit inspeksyon sa firecrackers establishment sa Bukawi, hiniling na tapusin agad ng DOLE. At Cancer Coalition Philippines inilunsado pang tumutok sa pangangailangan ng cancer patients sa bansa. Target ni Pangulong Rodrigo Duterte na maisumite sa National Security Council at Kongreso ang verified narco list nito bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Inaasahan ngayong linggo ay isusumite na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa National Security Council ang pinal at validated na narco list nito. Ayon sa Pangulo, bibigyan din niya ng kopya nito sina Senate President Aquilino Coco Pimentel III at House Speaker Pantaleon Alvarez. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag sa Grand Alumni Homecoming ng San Beda Law sa Bonifacio Global City sa Taguig noong Sabado. Maybe before the end of the month, I will submit that report to the National Security Council at bigbigyan ko sila ng tag-isang kopya
and the Senate President and the Speaker of the House, then let us formulate how to prevent a disaster for the next generation. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte na dumaan sa masusi at ilang ulit na validation ang listahan na naglalaman ng pangalan ng libu-libong government at elected officials na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Dagdag pa ng Pangulo, sa loob ng ilang beses na pagberipika sa listahan ay ilang ulit din na lumabas ang pangalan ng ilang opisyal na una na niyang pinangalan ng sangkot sa drug trade. Partikular na dito, si dating Police General at ngayon ay alkalde ng Daan Bantayan, Cebu na si Mayor Vicente Loot. Maski sa ang region, lumalabas yung pangalan niya. Sabi ko, who is this guy? Yung pala, kung saan siya na-assign noon, he was playing all along the drug industry. Muli namang binigyang diin ni Pangulong Duterte ang pangako noong campaign period pa lamang na tatapusin ang problema ng iligal na droga sa bansa. And believe me, until the last pusher is out of the streets and the last drug lord is exterminated, it will last until the last day of my term. Walang, di tao atras dyan. And I said, criminality, it has stymied our economic, social, and political life. It should also stop. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakdang buksan ngayong linggo ang isang bahagi ng Mega Drug Rehabilitation Center sa loob ng Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija. Ang first phase o unang bahagi ay bubuksan bukas November 29. Kaya nitong tumanggap ng nasa 2,500 pasyente na nasasailalim sa rehabilitasyon. Kapag natapos ang buong pasilidad, kaya nitong mag-accommodate ng nasa 10,000 drug dependents na nais magbagong buhay. Plano ng pamahalaan na magtayo ng iba pang drug rehab facility sa Luzon, Visayas at Mindanao. Handa na si Pangulong Rodrigo Duterte na makipag-usap sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ito ay kung ititigil na ng grupo ang mga ginagawa nitong pagkidnap at iba pang krimen. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. May kakayahan ang pamahalaan na tapusin na ang kaguluhan sa Mindanao. Ngunit ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, mangangahulugan ito ng pagkadamay ng mga walang malay na sibilyan, bagay na ayaw umano niyang mangyari. Naniniwala ang punong ehekutibo na walang ibubungang maganda kung tuluyang man-neutralize ang Abu Sayyaf Group sa marahas na pamamaraan. I can call on the military, the armed forces of the Philippines to go all out war and invade, but I cannot do that. Because there will be huge losses, pati civilians, which is really what matters most. I can bomb the whole of, but what would it bring us? You kill about, what, 20,000 tausugs. You wipe out the, pati sa bukid na. Pag may makita kang bahay, you blast it to kingdom come. Would it bring us peace if I use force? Kaya naman ayon sa Pangulo, bukas siyang makipag-usap sa ASG kung ititigil na ng mga ito ang kidnapping for ransom at iba pang uri ng karahasan. Hindi ko kayo kinalimutan. So, why don't we just stop the killings, violence? Maybe we can talk and temporarily we can have a structure like the federal setup. Kasabay nito ay ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapaunlad sa Mindanao sa pamamagitan ng muling pagbubukas ng free trade sa southern border na natigil lamang umano dahil sa karahasan sa rehiyon. I'm not trying to attribute anything to anybody. But over the years, ang basilan, ang gulo. Kaya kung mayroon dito, ako na yung ospital na pangako ko na itatayo ko talaga yung ospital. Yan ang una niyan dito. Ako na mismo, Office of the President,
Basta anything about Mindanao, ako na. Ako na para sigurado talaga. Pati kung may magtrabaho dyan sa Basilan o sa... Huwag man ninyong kidnapin, Sus Mariusep. Matatanda ang una nang sinabi ni Pangulong Duterte na nawala na ang kanyang respeto sa Abu Sayyaf matapos na simulan ng mga ito ang marahas na pamamaslang sa kanilang mga kidnap victim. At noong Agosto ay ipinag-utos ang all-out war laban sa bandidong grupo. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Walang pagtutol ang ilang may-ari ng pagawaan at tindahan ng pyrotechnics at fireworks sa bansa, partikular na sa Bulacan sa inilabas na work stoppage order ng DOLE. Gayunpaman, hiniling ng alkalde ng Bukawe, Bulacan na hanggat maaari ay tapusin sa lalong madaling panahon ng Labor Department ang kanilang isinasagawang inspeksyon upang makabalik na sa hanap buhay ang mga ito at hindi malugi. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Tiniyak ng mga tindahan at pag-awaan ng paputok sa Bulacan ang pagsunod sa inilabas na work stoppage order ng Department of Labor and Employment. Inilabas ang kautusan noong nakaraang linggo kasunod ng mga nakalipas na pagsabog sa ilang manufacturing sites sa Bulacan nitong magkasunod na buwan kung saan 5 ang nasawi. Nilinaw naman ni Labor Secretary Silvestre Velio III na maaari pa rin makapag-operate muli ang mga firecrackers establishment sa oras na pumasa ito sa gagawing inspeksyon ng kagawaran kaugnay sa pagsunod sa work safety standards. Mas maganda yung nangyari ngayon na work stoppage nga na in-issue ni Secretary Velio. Dapat tingnan natin, inspeksyonin nila, tingnan nila kung safe ba yung mga bawat pabrika dyan, mga tindahan dyan, safe ba dyan. Nang sa ganun talaga, when we move forward, alam natin lahat ligtas. Wake up call din yan para lang magkaroon ng review doon sa mga ating mga pagawaan. Baka naman nakakalimot sila ng safety natin. Although kami, nagpapaseminar kami every year para sa kanila. Samantala, hiniling naman ni Bukawi, Bulacan Mayor Johnny Villanueva Tugna sa DOLE na kung maaari ay wag nang paabutin pa ng hanggang Disyembre bago matapos ang inspeksyon sa mga pagawaan na tindahan ng paputok upang maiwasan ang pagkalugi ng mga ito. Magugunitang ipinasara ang mga firecrackers establishment sa Bukawi matapos sumabog ang isa sa mga tindahan ng paputok sa lugar na ikinasawi ng 2 at ikinasugat ng mahigit 20. Ang atin pong pinararating sa DOLE ay sana makapagbukas po sila sa lalo madaling panahon. Sana nga bago matapos itong buwan na ito. But sana lang by December ay makapagbukas sila kasi ito yung dito lang nila mababawi yung kanilang mga puhunan doon sa mga pagkakautang nila dahil syempre mga nag-invest yan. Ayon naman kay Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado, nakatakdang pulungin ngayong araw ng DOLE ang lahat ng manufacturer, dealer at local at municipal mayor ng Bulacan. Hinto muna ang manufacturing and selling hanggang hindi nila nare-regulate na mabuti na susupervise yung uri ng pagkakagawa. Pero sa DTI yan at hindi nasasaayos. So mapakahalaga ng pagpupulong sa Lunes na kung saan all the stakeholders, all the members of the Provincial Pyrotechnic Regulatory Board, including the mayors sapagkat ang ordinances dapat sa local government units yan plus the implementation of the law. At kami naman siyempre we supervise all of them. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Muling magsasagawa ng isang malawakang kilos protesta ang mga anti-Marcos groups upang kondinahin ang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Isasagawa ito sa Nobyembre 30, araw ng Miyerkules sa People Power Monument kasabay ng paggunita sa Bonifacio Day. Noong nakaraang Biyernes sa isang Black Friday protest din ang isinagawa ng iba't ibang grupo kontra Marcos burial sa libingan ng mga bayani. Binigyang diin ng Malacanang ang presidential immunity ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gagawing investigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa punong ehekutibo. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longboen.
Kinikilala ng Malacanang ang mandato ng Office of the Ombudsman na magsiyasat laban sa mga empleyado at opisyal ng gobyernong sinampahan ng reklamo. Kabilang narito ang reklamong isinumite sa Ombudsman ni Senador Antonio Trillanes laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na pag-hire umano ng mga ghost employee nang ito pa ang alkalde ng Davao City. Subalit binigyang diin ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na ibang usapan na kung ito'y magiging isa ng kaso laban sa Chief Executive. Kamakailan naglabas ng pahayag ang opisina ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na itutuloy nito ang investigasyon laban kay Pangulong Duterte sa kabila ng pagkakaroon nito ng immunity laban sa demanda o reklamo sa korte. Ipinaalala rin ng PCO na bagaman maaaring mag-imbestiga ang ombudsman, wala naman itong kapangyarihang disiplinahin o tanggalin sa pwesto ang isang pangulo ng bansa. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Mas tututukan na ngayon ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang pagmamando ng trapiko sa bahagi ng C5, Commonwealth at NAIA Expressway na kinabibilangan ng Terminal 1, 2 and 3. Ito ay dahil sa naitalang pagbilis ng biyahe sa kahabaan ng EDSA sa nakalipas na 2 linggo. Ayon sa HPG, kung pagbabatayan ng datos ng MMDA, gumanda ang biyahe sa EDSA mula nang ipatupad ang expanded no window hours sa number coding scheme simula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Noong may window hour pa, nasa 1 hour and 6 minutes ang average na biyahe sa EDSA mula Monumento hanggang Rojas Boulevard. Ngunit ngayon ay napababa na ito sa 46 minutes na traveling time. Nanawagan naman ang HPG sa publiko na makipagtulungan sa kanilang mga tauhan para sa ikagiginhawa ng biyahe, lalo na ngayong holiday season kung kailan inaasahan ang mas pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Inilunsad ng ilang cancer prevention advocate ang isang grupong tinawag na Cancer Coalition Philippines upang tumulong sa Department of Health na matutukan ang pangangailangan ng mga cancer patients sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Sa bawat 1,800 na Pilipino ang nadadiagnose na may cancer. Simula 2004, cancer ang ikatlong pangunahing dahilan ng mga kamatayan ng mga Pilipino. Batay sa ulat ng Department of Health, noong 2005 hanggang 2009, may mahigit 40,000 Pilipino ang namatay sa cancer. Taong 2030, inaasahang tataas na sa 85% ang incidence rate ng cancer sa bansa. Musod nito, inilunsad na ang Cancer Coalition of the Philippines o CCPH na binubuo ng mga medical expert, cancer patient, survivors at health advocates. Layo ng grupo na mapaigting ang National Cancer Care Strategy sa bansa at matutukan ang mga pangangailangan ng cancer patients. For how we can give the Filipinos, most especially those poor Filipinos who have cancer, na kung saan sila pupunta, saan sila hingi ng tulong. Sa pag-aaral ng CCPH, walang masyadong kakayahan ang mga itinuturing na poorest of the poor Filipinos upang magpa-diagnose at magpagamot upang maagapan ang nakamamatay na sakit. Magigipagtulungan ang grupo sa Department of Health upang mapunan ang mga kakulangan sa programa ng pamahalaan para mabigyan ng financial at medical assistance ang mga cancer patient. Isa ang anak ni CCPH Co-Chair Paul Perez sa mga cancer survivors sa bansa na siyang nagtulak dito upang makiisa sa pagsusulong na makatulong sa cancer patients lalo na sa mga walang kakayahang pinansyal. Yeah, just don't give up and always pray to God and always have a positive view on things, so it could really help you out with that. Plano rin ng CCPH na magsumite ng panukalang batas na tinawag na Cancer Act upang maisulong ang kanilang mga programa. Na may bill na kung saan poprotektahan lahat ng mga karapatan din ng mga survivor kasi Pilipino rin sila. So importante sa amin sa coalition na bigyan pansin yun, na bigyan ng pondo. Kasi kung sakaling bigyan ng pondo, mas mataas ang pag-asa. And statistics would prove right away that the moment you fund chemo treatment, survival rates go up. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naman sa mga balita sa labas ng bansa, naritong muli si William Tio. Good morning again, Will. Good morning, Angela, and thank you. Here are the latest news from different parts of the world.
Swiss voters reject a speedy exit from the nation's 5 nuclear power plants as concerns over losing energy independence outweigh the safety concerns. Swiss reactors Mühleberg and Bitsno 1 and 2 will be shuttered next year, following by Goswingen in 2024 and Leibstadt in 2029 if the initiative is to push through. The Swiss government and industry fought the initiative, saying it could lead to blackouts, higher costs, and the loss of energy independence because the country would become more dependent on coal-fired power from neighboring Germany. Swiss Green Party is advocating a quicker atomic power exit, citing worries about an aging atomic capability, with Bitsno 1, the oldest operating nuclear power station in the world, which started in 1969. Meanwhile, Florida lawmakers push for democracy in Cuba few days after the death of strongman Fidel Castro. Ruth De Mesa has the news. It is a sad day for Cuba as they mourn the death of the revolutionary leader Fidel Castro, but it is a different scene in the United States, where many see the death of the former Cuban strongman as the start of a new era in the island nation. While students in Havana rallied to honor Castro's July 26 movement that fueled his 1959 revolution, 3 Florida lawmakers with Cuban descent held a news conference to call in support for what they describe as the pro-democracy opposition in Cuba. There's going to be a new president who has said that political freedom for the Cuban people and the liberation of all political prisoners will be primary with regard to U.S. policy towards Cuba. And so it's a new day. Much work remains to be done, but let's not minimize the importance of this day. The lawmakers said that the change will take time, but Cuba will be free and democratic. They also criticized U.S. Barack Obama's policy towards Cuba and said they're looking forward to the new president-elect Donald Trump taking over and delivering on his promise that political freedom for the Cuban people and the liberation of all political prisoners will be primary with regard to U.S. policy towards Cuba. Castro is the Cuban revolutionary leader on the doorstep of the United States and for 5 decades defied U.S. efforts to topple him. He died on Friday at the age of 90. A towering figure of the second half of the 20th century, Castro struck to his ideology beyond the collapse of Soviet communism and remained widely respected in parts of the world that had struggled against colonial rule. He had been in poor health since an intestinal ailment nearly killed him in 2006. Relationship with Cuba has thawed under President Barack Obama, but is now threatened by President-elect Donald Trump as he is pressured by Republican Congress to reverse course. Ruth De Mesa, UNTV News and Rescue, Orlando, Florida. And in other news, the contractor of the Ganeng Fengcheng Power Station has made a compensation offer to the families of the victims of cooling tower collapse. The incident on Thursday killed 74 construction workers. The contractor Hebei Yineng Tower Engineering Company Limited says it would offer 1.2 million yuan to each victim's family and will also pay for expenses at the funeral homes. Over 500 relatives of the victims are arriving at the site in East China's Jiangxi province. The construction of the cooling tower is part of the expansion of the Fengcheng power plant owned by Jiangxi Ganeng Company Limited, a state-owned power corporation listed in Shenzhen. A work group from the State Council is investigating the cause of the collapse. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Will. Para naman sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. 2 sugatan sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Iba pang stranded overseas Filipino workers sa Riyadh, Saudi Arabia na nawagan ng agarang tulong sa pamahalaan.
Defending champion AFP Cavaliers, two-time champion Judiciary Magis at three-time runner-up PNP Responders pasok na sa second elimination round ng UNTV Cup Season 5. At proseso ng pagpapauwi sa mga labi ng overseas Filipino worker na pumanaw sa Dubai, napabili sa tulong ng UNTV katuwang ang Konsulada ng Pilipinas. At yan po ang ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito, November 28, Lunes po yan, 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. Punta natin sila Kuya Jun at Angel para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Atty. G. Siyempre, may mga pagbati pang gusto mong sabihin si Angela. Siyempre, marami nagmamahal kay Kuya. No? So marami rin ang humahabol na makabati sa kanila. Nagpadala ng kanilang pagbati. Happy 33 years in service, in public service kay Kuya Daniel Rason. Yan po ay mula kay Ace Vergel Repuela ng lokal ng homeland ng Davao del Norte. Ganon din si Sir Alan Natividad and the rest of the students and faculty ng La Verdad, Caloocan. And of course, yung ate ko rin nagpapabati sa kanya ng happy birthday. Yes. Wow. Happy birthday sa'yo, Kuya. We love you. At umahabol din ng pagbati. Meron ka din. Ito kaya sinulat ko na. Sinulat ko na yung mga taga, yung buong Central at South America. Sabi nila, Feliz 33º anibersaryo, Kuya Daniel. Yan. Tapos happy birthday din daw sabi ng mga taga Lemiel Cafe na nagdala rin sila ng kanilang cake at saka cupcakes especially for Kuya. Yan. Okay, magandang umaga pong muli. Araw na po ng Lunes, November 28, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Live po tayo na sa ating pong Facebook account at sa ating pong untvweb.com via live streaming, pati na po sa ating pong UNTV mobile application. At narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Dalawang sugatan sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Bulacan tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Iba pa ang stranded overseas Filipino worker sa Riyadh, Saudi Arabia na nawagan ng agarang tulong sa pamahalaan. Defending champion AFP Cavaliers, two-time champion Judiciary Magis at three-time runner-up PNP Responders pasok na sa second round elimination ng UNTV Cup Season 5. At proseso ng pagpapauwi sa mga labi ng overseas Filipino worker na pumanaw sa Dubai napabilis sa tulong ng UNTV katuwang ang Konsulado ng Pilipinas. Po ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidenteng motorcycle rider at isang pasahero ng tricycle sa Bulacan. Narito ang hatol na balita ni Nestor Torres. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng tricycle at motorsiklo sa MacArthur Highway sa Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan. Kaninang 1:00 ng madaling araw, gasgas sa iba't ibang parte ng katawan at hiwa sa likod ang tinamo ng driver ng motorsiklo na si RB Pramo, 18 years old ng Barangay Wawa, Balagtas. Nagtamo rin ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tumilapong pasahero ng nabanggang tricycle na kinilalang si Ivan Oski Martin, 26 years old. Kwento ni Ivan, pauwi na sana siya nang biglang mabangga ng motorsiklo ang kanyang sinasakyan. Agad namang nilapatan ng Pangunang Lunas ng grupo ang dalawa at dinala sa Bulacan Medical Center sa Malolos para sa karagdagang atensyong medikal. Nagkasundo naman ang dalawang panig na sasagutin ng driver ng motorsiklo ang pagpapagamot kay Ivan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Bagamat marami ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia ang nakauwi ng Pilipinas sa tulong ng kasalukuyang administrasyon, mayroon pa ring mga overseas Filipino worker na nanatiling stranded sa ilang lugar sa Middle East. Kabilang narito ang mga OFW sa Riyadh na nananawagan ng agarang tulong sa pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Eugene Bardoquillo. Nakarang linggo ay nagpadala ng email ang ilang overseas Filipino workers na stranded sa Riyadh, Saudi Arabia sa Department of Labor and Employment.
Kabilang ang mga manggagawa sa kumpanyang SBJ, ETA Unistar na gaya ng ibang kumpanya sa Saudi Arabia na tinamaan ng krisis pang-ekonomiya at malapit na ring bumagsak at magsara. Ayon kay Cirilo Binilirao Sr., kabilang sa distress OFWs, 2013 nang sila'y makarating sa naturang bansa upang magtrabaho. August 2015 nang matapos ang kanilang 2 taong kontrata at mula noon ay hindi pa sila nabibigyan ng kumpanya ng exit visa. Agosto naman ngayong taon, lumapit sila sa Embahada ng Pilipinas upang humingi ng special power of attorney at matulungan na maiproseso ang kanilang ikama at exit visa nang makauwi na sa Pilipinas. Subalit hanggang ngayon ay wala pa ring umanong aksyon ang Embahada. Noong nakaraang November to, napunta kami ng Ministry of Labor, nagsampa kami ng complaint pero hindi kaso. Pero walang sumama sa amin na mula sa pulo. Yun lang nga, kami lang 17 katao nagpunta doon. Kaya po kami ay nananawagan na sana po kami ay matulungan sa lalong madaling panahon. Anila, nakataon lamang ang pamahalaan sa kumpanyang Sado Ojer dahil nauna itong mabangkarote. Pero kung tutuusin, maraming kumpanya pa ang mayroon libu-libong manggagawang Pinoy na hindi na sumasahod at stranded na. Sa muli nilang pagbalik sa Embahada ng Pilipinas nung nakaraang linggo, nangako naman ang Labor Office sa lugar na tutulungan sila upang makauwi ng Pilipinas. So by next week, pag-umpisa ulit sila ayusin itong mga consortium, hindi lang sa Unistar, pati yung ibang yung naiiwan pang mga SBG employees na mga Pilipino, mga OFWs natin, ano? Ngayon, since meron tayong natuloy na rin yung pagpa-file sa Saudi Labor, asahan po ninyo na full support ng Polo Riyadh para matulungan kayo sa pag-attend nyo sa Saudi Labor. Nakaset ang hearing nyo sa December 8 at 10:30 in the morning. Eugene Barduquillo, UNTV News and Rescue, Riyadh, Saudi Arabia. Alamin naman natin kay Ray Pelayo ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula sa UNTV Weather Center. Maya Paabak, Ray! Maya Paabak, John, at happy 33rd anniversary in public service sa ating Kuya Daniel. Ito bang kaarawan ni Kuya Daniel ngayon ay magiging maliwalas? Yes, June, maganda lagay ng panahon natin. Pero yung ating bagyong si Marce ay nandun pa sa Philippine Air Responsibility at kaninang umaga nga ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 255 kilometers sa may silangan yan ng Sinait, Ilocos Sur. At sa ngayon, tropical storm ito at bukas ay na-expect nga, o mamayang hapon na-expect ito ng Pag-asa na lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Kung nakita nito ito ating draft, ito'y amihan, Jun, ano? Medyo malakas na ngayon at yung Northern Luzon medyo apektado, Jun. Pero kahit na malayo na si Marce, doon ba sa Ilocos Sur may mga pag-ulan pa rin, Ray? Yes, Jun. Yun yung concentration ng mga pag-ulan natin. Kung titingnan natin yung radar ng Pag-asa, no, makikita natin dyan na ito talagang Luzon, ito yung yan. Makikita natin, yan yung concentration ng mga pag-ulan dahil nga dito sa amihan o yung northeast monsoon. May ilang mga pag-ulan dito sa may area ng Eastern Visayas at dito sa Zambales at Bataan area. Diyan may mga nakita tayong mga pag-ulan. Pero ba bang namumong sama ng panahon na mamataan ng Pag-asa? So far, paglabas nito nga bagyong si Marce, ayon sa Pag-asa, until matapos itong November, wala tayong nakita na panibagong tropical cyclone. Okay, sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras dahil nga po dito sa northeast monsoon, yung tinatawag po natin na amihan, ay apektado po nito itong tinatawag natin na Luzon at yung Ilocos Region, Batanes, Apayao, Cagayan at Zambales makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Metro Manila at na labing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms lalo na po pagdating ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa Science Garden sa Quezon City, ngayong araw maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Puerto Princesa, sa Tuigaraw 30 at sa Baguio po 16 to 21 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang Visayas at yung pong maranasan mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog dyan po lalo na
sa may area po ng Samar at Leyte. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Metro Cebu at sa Tacloban City. Ang Mindanao po ay makakaranas naman ng magandang lagay ng panahon, pero may mga tsansa na magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po yung Caraga region. Temperatura maaari naman pong umabot sa 32 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:04 a.m. Atin naman pong sunset, 5:24 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Dakala salamat, Ray Pelayo. Balita naman po sa iba't ibang panig ng bansa ang ihatid sa atin ni Victor Cosare live mula sa Davao City sa ating Balitang Prom Day. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag June, maayong buntag kang Kuya Daniel ug una sa atong mga balitang Prom Day. Patayang Vice Mayor sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao nga si Anwar Sindatok human gipusil kagahapon sa buntag. Sa impormasyon nga giasoy sa mga pulis, gisulod sa mga armadong lalaki ang balay ni Sindatok sa Barangay Madia diin siya gipatay. Gilubong dayon ang patay nga lawas sa biktima sumala sa tinuhuan sa mga Muslim. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa maong krimen. Gipusil patay usab sa wala pa mailhang mga sospek ang usa ka gidudahang drug user sa San Rafael, Bulacan. Kini ang balita ni Nestor Torres. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng riding in tandem ang isang lalaking umano'y drug user sa Barangay Sampaloc sa bayan ng San Rafael, Bulacan noong Sabado. Ayon sa Bulacan Soko, 3 tama ng bala ng baril sa dibdib at isa sa baraso ang tinamo ng biktima. Kinilala itong si Rolando Mendoza, 37 anyos, may asawa, isang tricycle driver at dati nang sumuko sa Oplan Tokang noong Agosto. Kwento ng ina ni Rolando, naglilinis ang biktima ng tricycle nang marinig niya ang mga putok ng baril. Nagulat na lamang siya nang makita na ang kanyang anak pala ang pinagbabaril ng mga tumakas na suspect. Ilang putok? Pero dalawa lang muna eh. Pero sunod. Naging 4 pa nga. Ngayon parang kinukutuban ako. Mukha ko, sino kaya ako yung pila rin? Opo. Ayun, yun nga, dapat na namin yan. Nakablock na lang siya dyan. Naghihinagpis naman ang asawa ng biktima dahil sa sinapit nito. Anya, nitong Biyernes ay nagdiwang pa ito ng kaarawan at nangako sa 4 na anak na tuluyan ng magbabagong buhay. Wala rin siyang alam na kaaway at nagbabanta sa buhay ng biktima. Bago mo po si Duterte, nagbago na po siya. Pero na-involve talaga siya sa drugs dati. Hindi naman siya nagtutulak dati. Hindi po. Sa ngayon ay patuloy ang manhunt operation ng pulisya sa mga suspect sa pamamaslang. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Gisaksihan sa gatusan ka mga estudyante magtutudlo og mga lumulupyo sa nagkalain-laing dapit sa Bataan ang tinuig nga Pawikan Festival. Tumong sa maong kalihukan ang mapalambo pa ang kahibalo sa katawhan mahitungod sa importansya sa mga baby pawikan sa ecosystem. Niadtong tuig 2000 pa gisugdan ang Pawikan Festival sa barangay Nagbalayong sa Morong, Bataan. Usa ka conservation center ang gitukod sa lugar diin ginaamuma ang itlog sa mga olive ridley turtle hangtod kini mapusa o buhian sa dagat. Sumala pa sa Pawikan Conservation Center, kapin sa usa ka gatos og 50,000 kapawikan na ang ilang gibuhian sa dagat sukad niadtong tuig 2000 hangtod karong 2016. Ani ang pahayag ni Congressman Joet Garcia sa ikaduhang distrito sa Bataan og ni Undersecretary Benito Bengzon ng Department of Tourism. So napakahalaga na pagpatuloy natin yung hindi lang yung awareness kundi siguro yung action kung paano bawat isa ay talagang may contribution sa pananatili ng ating kapaligiran lalo na yung ating mga coastal areas. Tingin pa natin ang ating kampanya at kailangan makita ng lahat ang mga benepisyo na makukuha natin sa ganitong klaseng pangangalaga. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Prom Day karong buntag. Gikan diya sa Davao City, balik diya sa Kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama po muli natin si William Pio. Good morning, Will. Good morning and thank you, Angela.
2 suspects have been arrested in a shooting in New Orleans after a college football game. Lena Ramos has the news. At least one person is dead and 9 others injured after a shooting broke out on Bourbon Street in New Orleans. According to the New Orleans Police Department, the 10 victims were aged between 20 and 37. The shooting took place during the Bayou Classic weekend, 4 days of events that include a parade and a college football game featuring Grambling State versus Southern University. Police received a call reporting shots at the intersection of Bourbon and Iberville streets near the western edge of the French Quarter. Notified that shots were fired. Our officers were right there who heard those shots, responded to those shots, ran right towards it. We do not have the information about what precipitated the shooting right now, other than shots rang out. We responded to it. We heard it. Police Superintendent Michael Harrison said that 2 suspects were arrested. We were able to make 2 arrests on this scene. One of the victims was in possession of a firearm. Another subject, who perhaps may or may not be affiliated with this event, was arrested in possession of a firearm. Police said they were gathering evidence, including surveillance video footages, and were interviewing victims and witnesses. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Houston, Texas. Meanwhile, a huge amount of hawksbill sea turtle shells and giant clam shells are seized by the customs officer in Piangshan City of southwest China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. These are rare shells that are mixed with other common shells in bags carried by 6 vehicles. Customs officers have patiently opened all of the bags and picked out the 109 turtle shells and 17 tons of giant clam shells. The market demand for these shells in China is growing as they could substitute other rare materials in the making of high-end handicrafts or other objects of high value. 4 suspects have been arrested and investigation is continuing. And in other news, a 2-year-old girl who got stuck in the drum of a twin-tub washing machine in her home has been rescued in Wuzhong, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. Firefighters arrived at the girl's home immediately after receiving an emergency call. Finding the girl was lodged tight in the dryer, firefighters decided to dismantle the dryer and pull the drum out in order to avoid bringing harm to the already shaken toddler. After some 20 minutes, the girl was released safe and sound. And those are the news abroad. Back to you, Angela. Thank you, Will. Pasok na sa second round elimination ng UNTV Cup Season 5 ang defending champion AFP Cavaliers, 2-time champion Judiciary Magis at 3-time runner-up PNP Responders matapos magwagi sa kani-kanilang laban noong Huwebes. Narito ang hataw na balita ni Bernardad. Bautista, titira na 3. Yes! Nagpaputok ng 7 beses mula sa 3-point area si Season 4 Finals MVP Boyet Bautista upang pangunahan ang defending champion AFP Cavaliers sa kanilang tagumpay kontra Ombudsman Grapbusters noong Huwebes sa Pasig City Sports Center sa score na 103-85. Kumabada ng 25 points, 4 rebounds at 3 assists si Bautista kaya tinanghal na best player of the game. Ipinakita ng Cavaliers na taglay pa rin nila ang kalibre ng isang kampyon matapos makabawi mula sa 2 sunod na pagkatalo. Dahil dito pasok na sa second round eliminations ang AFP. Ayon sa Cavaliers, mas lalo pa nilang paghahandaan ang susunod na round upang makabalik sa kondisyon gaya na ipinakita nila noong Season 4. For the second round, siguro mas higpitan namin yung practice, do-double effort kami sa practice ulit. Babalik namin yung champion caliber ng AFP para maging competitive kami ulit. Nanguna naman sa Ombudsman sina Mark Anthony Marcos at Ronnie Sagala na may combined 60 points. Ronnie, that's just 4 baskets.
turtle. Samantala, abante rin sa second round eliminations ang two-time champion Judiciary Magis at three-time runner-up PNP Responders. Ang Judiciary ay nasa ikalawang pwesto sa Group B na may 5-1 win-loss record matapos magwagi sa HOR Solons sa Game 1 sa score na 114-94. Tinanghal na best player of the game si Chester Tolomia na may 32 points. 3-point shooting. Already has 17, make that 19. Habang ang PNP Responders naman ay nasa ikatlong pwesto sa Group B na may 4 na panalo at 2 talo. Tinalo ng Responders ang GSIS Furies sa score na 90-80. Nanguna sa PNP si Julius Criste na tumikada ng 24 points, 2 rebounds at 1 steal. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Sa tulong ng UNTV, Serbisyong Kasangbahay at ng Konsulado ng Pilipinas, mas napabilis ang proseso ng pagpapauwi sa mga labi ng isa nating kababayan na pumanaw sa Dubai. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. October 7, 2016 nang dumulog sa UNTV Action Center si Salvio de Lima, isang pulis at residente ng Taguig City. Inilapit nito sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Razon ang problema ng kanyang pamilya matapos mamatay ang kanyang asawa na isang overseas Filipino worker sa Dubai. Ang may kagagawan ay yung sarili niyang pamangkin. Talo di umano doon sa sinisingil ng wife ko na 10,000 dirham. So, ang hinihingi niyang tulong dito po sa UNTV Action Center sa programang ito ni Kuya Daniel ay dalawang bagay. Ano po, yung immediate pag-facilitate nung repatriation ng bangkay, and at the same time, humingi siya ng tulong para doon sa traumatic experience na dadanasan itong mga nararanasan ng mga bata. Agad naman itong itinawag ng programa sa Philippine Consulate sa Dubai upang mabigyan ng solusyon. Consul, we will coordinate with you from time to time. Pasensya na po kung madalas sa tawag po ang UNTV Philippines. Wala anuman, Ani. Yung UNTV team has always been a part of the consulate dito. So, very, very close ang aming relations. So we call each other every single time on anything. And rest assured na any case, anything na nangyayari sa kaso, sasabihin natin. At matapos ang ilang buwan na paghihintay, nitong nakalipas na Biyernes ay naiuwi na sa wakas ang mga labi ng asawa ni Mang Salvio. Naalala yung mga sa bahay, pag nandoon ako, pag nandoon na ako sa bahay, humahangos na yon para ako asikasuhin din pag nandoon yun sa school. Naalala ko, ngayon wala na, ito na siya. Sana maging tama kayo, maging strong ako para sa dalawa kong anak. Then mabigyan talaga ng tamang hustisya, saka ito mabigyan ko ng maayos na libing ang aking asawa. Lubos namang nagpapasalamat si Mang Salvio sa pag-agapay ng himpilan sa kanyang pamilya. Dahil bukod sa pag-aksyon upang mapabilis ang repatriation sa mga labi ng kanyang asawa, tinulungan din ng Serbisyong Kasangbahay ang kanyang 2 anak upang sumailalim sa trauma counseling. Maganda po ang inyong ibinigay. Nagpapasalamat po ako sa inyong tulong sa extend ninyo sa akin na pagpapalo up ng kasong ito. Dito po sa UNTV, dito sa Serbisyong Kasangbahay. Papasalamat po ako. Papasalamat po sa inyong programa. At hanggang po ngayon, nandito po kayo po sa inyo. More power sa inyong programa. Serbisyong Kasambahay ni Ka Daniel Razon. Maki Libradilla para sa Serbisyong Kasangbahay. Alamin po natin ang update sa atin pong libreng sakay sa bus mula kay Melvin Arbo Live. Melvin, good morning! Ano may sakay po namin kayo next time? Ba? Next time pa ha, Melvin ha? Bababa lang ha? Good morning po sa ating mga kasangbahay at happy birthday sa ating Kuya Daniel. Ayan. John, tayo ngayon ay nandito na sa may bandang Q-Mart, Cubao at tayo ay patungo na po sa direksyon
ng Monumento area. Northbound na po tayo ng EDSA kung saan tayo po ay nakapagsakay na ng a total of 215 na mga pasahero. Yan po ay mula pa kayo na sa Monumento area, papunta po dyan sa may Baclaran Coastal at hanggang dito sa atin ngayon sa ating kinalulugaran sa may Q-Mart kung saan tayo po ay nagsasakay pa ng mga pasaherong ililibre po natin sa kanilang mga pagbiyahe sa umagang ito. John, kanina ay nakapagdulot din tayo, nakapag-serve tayo ng free na kape at pandesal. Siyempre, sa ating mga pasaherong na isakay natin kanina at meron pa rin tayong libreng wifi dito sa ating bus kung saan may enjoy ng ating mga pasahero ang pag-serve sa kanilang mga paborito mga social media sites using our free wifi dito sa ating libreng sakay bus. At siyempre, nandiyan pa rin po yung ating pag-offer ng ating Bible naman, nagaya naman yan siyempre kay Brother Eli Soriano. Ayan. Nasa natin yung ating connection dyan, ano? At siyempre, ito ay atin sa atin ng Kuya Daniel Rason, programang Good Morning Kuya ng UNTV Channel 37 at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano. Sa kanilang advocacy ng paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yan muna ang aking update, June. Balik sa inyo dyan sa studio. Melvin, alam mo sa pagkakatanda ko, kayo yung mga unang naging konduktor niyang libreng sakay na yun. Nakakailan taon na bang bumabiyahe sa EDSA ang atin pong libreng sakay sa bus? June, sa pagkakatanda ko rin, ang libreng sakay bus, it was formally launched noon pong 3 taon ng UNTV. So, meron na tayong halos mga 10 years, almost a decade na tayo na naglilingkod sa ating mga commuters dito po sa mula Monumento going to Baclaran Coastal. 2 bus po ito na naglilingkod sa ating mga commuters. 10 years na tayo, John. 10 years na. This was launched noong 3rd year anniversary ng UNTV dyan sa may bandang World Trade Center. Sa mga experience mo naman, Melvin, dyan sa libreng sakay na yan, ano yung natatandaan mo lagi sinasabi sa atin ni Kuya para magpatuloy yan, Melvin? Ayun, siyempre yung may promote natin yung kanilang advocacy na yung paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Yun ang ating driving force, kaya awa ng Diyos tuloy-tuloy itong ating ginagawang public service dito June dito sa ating bus, sa ating mga commuters na kung saan tayo po ay nakakapagpangiti ng ating mga commuters natin sa kanilang pagkaalam na ang nasa sa kanilang bus ay walang bayad. At eventually, yung kanilang mga nasisave na mga pamasahe, alam mo June, yung isang pasahero nga natin, di lang natin na-interview po ito, yung kanyang pamasahe pala natitipid dito sa araw-araw na pagsakay niya ay iniipon niya at pinangbibili niya ng kanyang pang-maintenance ng gamot. At yung isa naman, ipinangdadagdag niya sa pangbili naman ng bigas pag-uwi niya ng kanyang pamilya. June? Good. Maraming salamat, Melvin Arbo. Alamin din natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay John Nano live. Yes, John, go ahead. Yes, magandang umaga sa iyo, Angela. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay at sa mga kababayan natin na magbabiyahe. Ngayong Monday morning ay medyo kailangan na nilang ihanda ang kanilang pasensya dahil almost bumper to bumper na ang sitwasyon ng trapiko, partikular na dito sa kahabaan ng EDSA southbound. Alamin natin ang sitwasyon ng traffic. Unahin po natin itong sa may EDSA southbound sa mga magmumula po ng Balintawak. Kung kayo po ay patungo dito sa may area ng North Avenue ay bahagya na pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Magsisimula pong mag-build up ang moderate to heavy traffic habang kayo po ay approaching dito sa may EDSA Quezon Avenue, partikular na po sa mga daraan dito sa may intersection area. Asahan na rin po ng ating mga motorista ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Pagsapit niyo po sa may bahagi ng Nia Road, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Santolan. Heavy traffic na rin po ang mararanasan ng ating mga motorista na manggagaling po sa may bahagi ng EDSA White Plains, Connecticut hanggang dito po sa may area ng Kalayaan, Estrella.
Samantala, ang EDSA northbound naman, magiging light to moderate po ang daloy ng mga sasakyan. Maliban na lamang po dito sa may area ng Taft Avenue, Magallanes hanggang sa may area po ng Pasay Road. Sa mga oras na ito ay moderate to heavy traffic na po ang sitwasyon na mararanasan dyan ng ating mga motorista at mga commuter. Moderate to heavy traffic din po ang mararamdaman ng ating mga commuters dito po sa may area ng White Plains, Connecticut. Subalit pagsapit nyo po dito sa may bahagi ng Cubao Main Avenue ay magiging maluwag at tuloy-tuloy na po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang kayo po ay makarating ng Balintawak northbound. Silipin naman natin, Angela, ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may area po ng Recto Avenue, Manila. Ito pong mga sasakyan na makikita nyo po sa inyong mga television screen. Sa mga kababayan po natin na patungo po dito sa may area ng Divisoria, wala pa pong masyadong magiging problema sa mga oras na ito dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, light to moderate naman po ang sitwasyon na mararamdaman ng ating mga commuter para naman po sa mga dumaraan sa kabilang bahagi ng kalsada. Ito naman po yung mga biyahe patungo po sa area ng Legarda. Samantala, dito naman po sa may Techno Hub Commonwealth, ito pong ating mga motorista na manggagaling po ng Philcoa patungo po ng Tandang Sora. Ito yung mga nasa eastbound area. Magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe sa mga oras na ito. Samantala, bahagya naman po o nag-uumpisa na rin bumigat ang sitwasyon ng traffic para naman doon sa ating mga kababayan na manggagaling po ng Tandang Sora patungo ng Philcoa. Angela, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Lunes, bawal po sa ating mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At bago ko muna ibalik sa iyo, Angela, ay nais muna nating batiin ng happy 33rd anniversary in public service si Kuya Daniel Rason. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joanna, live na nagulat mula sa Quezon City. Sa dako naman po ng Quezon Province, nagsagawa ng coastal cleanup ang UNTV volunteers sa isang barangay doon. Narito po si Japet Cablaida upang bigyan po tayo ng impormasyon. Isa sa pangunahing problema ng mga residente at opisyal ng Barangay Baral, Lucena City, ang mga basura na napapadpad sa kanilang mga baybaying dagat. Ito kasi ang nagsisilbing catch basin ng mga basura ng 33 barangay sa lungsod. Kabilang na dito ang mga basurang naaanod mula sa dalawang malalaking Iam River at Dumakaa River. Ilog na yan, ito pong ang barangay ay catch basin po niyan. Ng lahat ng basura na yan na nasa baybaying ilog po ng ibang barangay. Aminado din ang kapitan ng barangay na si Amelia Sobre Binyas na nahihirapan silang lutasin ang problema sa basura. Kaya naman laking pasasalamat niya nang sama-sama ang ating mga kasambahay sa Quezon Province na magsagawa ng coastal cleanup drive upang maalis ang mga tambak na basura sa kanilang baybaying dagat. Gusto po kami nasisiyahan sapagkat sa dami po ng mga taong concern po sa community namin na makatuwang sa paglilinis ng sandamuhan na basura na kung saan naman po ito ay hindi po basura ng aming barangay. Ang proyektong ito ay bilang pagsuporta ng ating mga kasambahay sa lalawigan ng Quezon sa mga mabubuting panukala ng ating Kuya Daniel at bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-33 anibersaryo sa serbisyo publiko ni Kuya Daniel. Kumbaga, nangyayari po, sinimulan ng Kuya Daniel, nagpapatuloy po ngayon at awat tulong po ng Diyos na papakinabangan po ng ating pong Papa. Samantala, nakiisa naman sa proyektong ito ang mahigit 140 volunteers, kabilang na ang mga barangay officials at Philippine Coast Guard Southern Quezon. Sa mandate kasi ng Philippine Coast Guard is yung Marine Environmental Protection. So maasahan nyo po every time mga activities na ganito is present ang Philippine Coast Guard. Dahil sa iyo mga initiative na ganito, maraming nakikinabang. Hindi lang ako, hindi lang kami. Maraming salamat sa Diyos. Umabot sa 250 metro ang haba ng baybaying nalinis ng grupo. Kabilang na dito ang kanilang daungan ng mga pampasaherong bangka.
Masaya ang mga volunteers dahil naging bahagi sila ng nasabing proyekto na isa lamang sa mga napasimulang adhikain ni Kuya Daniel. Din po ng iba't ibang public services ang mga kasangbahay natin mula sa iba't ibang bansa sa Latin America bilang bahagi po ng pagdiriwang ng ika-33 taon ni Kuya Daniel Rason sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Alamin po natin ang detalye mula kay RC Reyes. Hindi nagpahuli ang mga kasangbahay natin dito sa Latin America na sumuporta sa mga mabubuting adhikain ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason. Daan-daang mga residente at natives ng iba't ibang bansa dito ang naging beneficiaries ng serbisyong kasangbahay. Bilang pakikiisa ng pagdiriwang ng 33 years in service ng ating kuya, nagkaroon ng malawakang blood donation drive sa mga bansang Bolivia, Costa Rica, Colombia, El Salvador at Ecuador. Y a su vez quiero agradecer también a usted como miembro de esta iglesia con los 33 años de servicio que indican que usted tiene en lo que es esto del servicio público. Hermano Daniel Rason, quiero agradecerle porque usted forma parte de esta iglesia donde los hermanos que usted está formando y acogiéndolos en su iglesia tienen esta posibilidad de ser solidarios con nuestra población, en este caso ustedes de Filipinas, dando el ejemplo de repente lo que es solidaridad a nuestra población y con la gente de Bolivia. Aparte de salvar vidas, ayudan a muchos niños a vivir. Gracias desde acá, les agradecemos todas las donaciones que brindan, ¿sí? Cuídense y muchas bendiciones. Y realmente el grupo que ha venido hoy es de gran calidad porque ellos se van a convertir en donantes voluntarios fidelizados que van a poder donar cada 3 meses. Eso es lo que queremos lograr aquí también en la Ciudad del Alto. Es un poco difícil aquí que donen, pero ya se está realizando la conciencia para donar cada 3 meses. Sa Peru, feeding program, gift giving at libreng sakay naman ang serbisyong handog ng ating mga kasangbahay sa mga syudad ng Lima, Chincha, Arequipa at Cusco. Le agradezco al hermano Daniel, muchísimas gracias por pequeño este regalo que nos han traído. Me siento muy emocionada de haber encontrado a ustedes. El hermano Luciano. Gracias a Dios nos ayudan con un poquito más de sus apoyos. Muchas gracias. Lubos naman ang naging kagalakan ng mga nakatanggap ng kanilang bunting pangarap sa munisipyo ng Brillon sa Venezuela. Y en esta mañana tengo la visita de nuestros hermanos y queremos darle las felicitaciones a nuestro hermano Daniel Rason en sus 33 años y que el Señor, aleluya, el Señor lo bendiga y le guarde en todos sus años que el Señor le tiene en esta tierra para llevar su evangelio a toda la tierra a donde se ha llegado. Nos encontramos aquí en este país que es nuestro país, pero damos las gracias al hermano por este regalo que nos ha enviado hoy y verdaderamente nos ayuda por la situación que tenemos en nuestro país con respecto a tantas cosas, nuestros alimentos, la medicina y también los barrios donde vivimos, las calles están deterioradas porque verdaderamente no nos ayudan aquí. Sa Santa Cruz, Cochabamba at La Paz, Bolivia ay nagsagawa rin ng blood donation campaign, Feeding for the Elderly at General Cleaning Drive.
Maging ang konsul ng Pilipinas sa bansang Ecuador ay nagpahayag ng kanyang pagbati kay Kuya Daniel. Bumabati po sa iyo ang konsul ng Pilipinas dito sa Guayaquil, Ecuador. Sa iyong especialmente sa iyong 33 years of public service. Nakakagalak ang iyong mga ginagawa sa ating mga kababayan. Hindi man natin sila kalahi ay nakaramdam sila ng tunay na paglilingkod sa kapwa dahil iba talaga ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. To God be the glory. Sa mga Kapampangan ay nakibahagi rin sa mga serbisyong kaloob ni Kuya Daniel bilang pasasalamat sa Diyos sa pagsapit ng kanyang kaarawan. Alamin natin kay Joshua Antonio ang naging kabuuan nito. Pagtatrabaho sa mga construction site, pagmamaneho ng tricycle at pangisda, ang karaniwang hanap buhay ng mga kalalakihan sa Barangay San Jose sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Karamihan po dito, mga mahihirap. Nakilala namin sa lugar si Tatay Paulino. Gumagastos ng halos 1,000 piso kada linggo upang makabili ng kanyang gamot. Subalit sa hirap ng buhay, madalas ay hindi niya nabibili ang lahat ng kanyang kailangan. Malabo na rin ang kanyang mga mata dahil sa katandaan. Meron din kaso hindi naman actually na ma-maintain kasi kung ano kailangan talaga yung salamin. Oo, matagal na. Tinitiis ko lang eh. Nakakabasa ako pero masakit ang ulo ko pagkatapos. Maging si Aling Marife ay hindi niya may pagamot ang mga anak dahil sa kakulangan ng salapi. Ubot sipon po sila lahat. Nagkahawa-hawa na po sila. Kaya laking tuwa ni na Aling Marife, Tatay Paulino at maging ng kanilang mga kabarangay nang magdaos ng libreng medical mission sa kanilang lugar. Malaking tulong po para sa amin po. Kaya napapasalamat po ako, nakasali po ako dito sa medical mission na po ito. Malaking tulong ito sa mga tao. Lalo na yung mga kulang sa financial na pambili ng gamot kagaya ko. Kaya malaking tulong ito sa mga tao. Ito ay sa pangunguna ni Brother Eli Soriano at ng mga kasama sa dating daan. Katuwang ang ating Kuya Daniel na nagdiriwang ng kanyang ika-33 taon ng paglilingkod bayan. Umabot sa mahigit 800 residente ang nakatanggap ng libreng serbisyo mula sa medical at optical consultation. Nagkaroon din ng libreng bunot ng ngipin at namahagi ng mga libreng gamot. Sa Guagua naman ay nagpakain ng ating mga kasambahay sa mga inmates sa Guagua District Jail. Mahigit 700 nakakulong ng mga babae at lalaki ang napakain. Bukod dito ay ipinanood din sa mga inmate ang Isang Araw the Movie Part 2. Nagsasagawa po tayo ng ganitong klaseng public service sa pagkatuto po namin sa pagtuturo po ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel na gumawa po ng mabuti po sa lahat po ng tao. Kilalanin natin ang ilan pang artista na nadagdag sa pelikulang Isang Araw Ikatlong Yugto na saludo sa naiibang estilo at konsepto ng pelikula. Sa hataw na balita ni Brian Evangelista. Abay, si Kuya Daniel, lagi niya tinataya yung buhay niya para sa amin. Pagkatas may iwan kami. Awa naman po sa apo ko. May awa ang Diyos. Naging magaan sa loob ng magkapatid na Bernard at Miko Palangka ang kanilang pagganap sa kauna-unahang pagkakataon sa advocacy film sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon. The fact na true to life kasi yung nangyayari sa film, masarap gawin eh. Hindi mo pwede lukuhin eh. Ikinamangha rin ni Bernard ang ginawang eksena ni Kuya Daniel para kay Chief PNP Ronald Bato de la Rosa
para sa espesyal nitong pagganap sa pelikula. Kailangan kita. Kaya huwag ka na mag-isip. At alam kong hindi mo ako pababayaan. So nakita ko sa performance mo sa teaser, sir, don't change a thing. Natural na natural ang dating mo. So sir, good job. And sana makatrabaho kita soon. Action. Ikinatuwa naman ng nakababata niyang kapatid na si Miko ang tema ng pelikula na naiiba sa mga karaniwang napapanood ngayon. Actually, mas gusto ko yung ganitong klase ng film. Kasi, normally sanay tayo sa mga rom-com, the usual theme, love story. Wala na, nakakasawa rin na puro love na lang ng love. Samantala, ibinahagi naman ng isa pang theater at film actor ang kanyang personal na natutunan sa papel na kanyang ginampanan. Nakakatuwa kasi kanina nalaman ko kay Kuya Daniel na ang paggawa ng kabutihan, maganda yan kahit saan mo tingnan. Mula naman sa pagiging UNTV's ASOP Music Festival interpreter, nasabik din ang actor at indie film director na si Jeffrey Hidalgo sa eksena nila ni Kuya Daniel Razon. Na-starstruck din ako kanina nung si Kuya talaga tong ka-eksena namin first. Yes sir! Siyempre iba yung respeto diba kay Kuya. Magaling din na artista. Kaya panoorin ang natatanging pagganap nila sa isang extraordinary film na hatid ni Kuya Daniel Razon kasabay ng pagdiriwang niya ng ika-33 anibersaryo ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Si ate yun Abangan natin yung pelikula na yan. Ang daming mga nakakasama ni Kuya Daniel. Yes. Tsaka syempre, muli babatiin natin si Kuya Daniel Razon ng happy birthday, happy 33 years in public service. Sana, magpatuloy pa lalo yan. More years. At mas marami pa yan. Hindi lang natin nakikita lahat yung mga ginagawa niya. Ayan. Para sa mga iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Lunes, November 28, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.